Isang malaking kontrobersya ang sumabog sa Senado nitong nakaraang Senate hearing. Ang budget ng Department of Tourism o DOT, ginisa at pinasaringan. Ang matinding akusasyon, biktima raw ito ng unfair na pamumulitika. Isang matinding punch mula kay Congressman Rodante Marcoleta sa plenary. Ang target, si Speaker Martin Romualdez. Ang dati daw bilyon-bilyong pondo para i-promote ang ganda ng Pilipinas sa buong mundo. Dumaan sa isang brutal na pagtapyas. Bakit humantong sa ganito kaliit na budget ang isa sa mga pinakamahalagang industriya ng bansa? Ano ang mga naging mainit na sagutan sa pagdinig ng Senado? At ang pinakamahalagang tanong, sa labanang ito ng mga dambuhalang politiko, sino ang tunay na talo? Yan ang susuriin natin sa pagpapatuloy ng kwento na ito. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Muling nabuksan ng isang kahon ng Pandora sa gobyerno, mga kabayan. At ang laman nito ay isang kwento ng pang-aabuso ng kapangyarihan, politika, at ang kinabukasan ng turismo ng Pilipinas. Isipin ninyo ang eksena. Isang seryosong pagdinig sa Senado ang naganap nitong mga nakaraang araw. Sa isang panig, ang Department of Tourism sa pangunguna ni Secretary Cristina Garcia Frasco na umaasang makakuha ng sapat na pondo para isulong ang ating bansa. Sa kabilang panig, ang mga mambabatas na may hawak ng power of the purse, ang kapangyarihang magbigay o magbawas ng budget, ang sentro ng usapin, ang promotions budget ng DOT. Ito yung perang ginagamit para gumawa ng mga magagandang komersyal, mag-imbita ng mga dayuhang turista, at ipagsigawan sa buong mundo na love the Philippines. Noong mga nakaraang taon, umaabot ito sa mahigit 1 bilyong piso. Ngunit sa paglatag ng budget para sa 2025, gumuho ang lahat. Mula sa 1.2 billion pesos, bigla itong bumagsak sa 200 million. At sa huling bersyon ng Kongreso, ito ay naging 100 million pesos na lamang. Para magkaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang ibinagsak nito, mga kabayan, isipin ninyo na meron kayong 1,000 piso. Tapos bigla na lang, kinabukasan, ang natira na lang sa inyo ay wala pang 10 piso. Ganoon kalaki ang nawala, ganoon kalaki at kabrutal ang tapyas. Dito na pumasok sa eksena si Congressman Rodante Marcoleta, na tila isang abogado sa korte, handang ilabas ang lahat ng ebidensya. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Para sa kanya, hindi ito simpleng pagtitipid o pagkakamali sa numero. Mayroon itong bahid ng politika. Unang tanong niya kay Secretary Frasco, paano kayo lalaban sa digmaan ng turismo kung wala kayong sapat na bala? If you are not complete with ammunition, how do you think you are able to survive the battle we call tourism? Tanong ni Marcoleta. Ang sagot ng DOT sa pamamagitan ng kanilang opisyal ay isang malungkot na katotohanan. We have nothing but a plastic bullet, Senator. Isang balang plastik. Isang laruan laban sa mga tunay na kanyon ng ating mga kalaban sa turismo. Pero hindi doon natapos si Marcoleta. Tila mayroon siyang hinahanap na mas malalim na dahilan. Dito na niya ibinato ang isang personal at diretsahang tanong na nagpatahimik sa buong kwarto. Napansin niya sa hearing si Tourism Promotions Board COO Marga Nograles. Sa una, napagkamalan pa niya itong si Congresswoman Migs Nograles, na kapatid ng asawa ni COO Nograles na si Carlo Nograles, isang kilalang political figure. At dito na niya binitawan ang kanyang teorya. Sabi niya, bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Sandali nating himayin ang parte na ito, mga kabayan. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay ang political connection. Si COO Marga Nograles ay asawa ni Carlo Nograles na malapit sa pamilya ni Speaker Romualdez. Ang punto ni Marcoleta, kung meron palang ganoong koneksyon sa loob ng Department of Tourism, bakit hindi ito ginamit para pakiusapan o i-charm ang speaker para huwag tapyasan ng ganito kalaki ang kanilang budget? Sa madaling salita, ang paratang ni Marcoleta ay malinaw. Kulang sa diskarte at political lobbying ang DOT kaya sila pinaglaruan sa Kongreso. Ang kanyang tono ay nagsasabing, sana ginamit ninyo ang inyong koneksyon para sa kapakanan ng bayan. Ito ay isang direktang pasaring na ang sistema sa gobyerno ay hindi lang tungkol sa kung ano ang tama, kundi kung sino ang iyong kakilala. Dito na natin nakita ang kalagayan ni Secretary Frasco, nasa pagitan ng espada at pader.
Paano mo sasagutin ang isang tanong na inaamin na ang sistema ay pinapatakbo ng charm at connections? Ang kanyang sagot ay diplomatiko ngunit puno ng pahiwatig. Sinabi niya na naiintindihan niya na ang kapangyarihan sa budget ay nasa kamay ng Kongreso. The power of the purse lies entirely with Congress, sabi niya. Inamin din niya na noong nalaman niya ang pagtapyas, gumawa siya ng mga apila at nakipag-usap sa mga leader ng Kongreso para pakiusapan sila. Ngunit sa huli, we can only ask and it is for them to deny. Sa kanyang mga salita, mararamdaman mo ang kanyang frustration. Ginawa niya ang kanyang magagawa, ngunit ang desisyon ay wala sa kanyang mga kamay. Ang kanyang ahensya, ang Department of Tourism, ay naging biktima ng isang desisyon na hindi niya kontrolado. Pero para kay Congressman Marcoleta, hindi sapat ang paliwanag na yon. Para sa kanya, ang sagot ay simple, politika. Mr. Chair, alam mo na politika lamang ito. Alam ko naman diretsa ang sabi ni Marcoleta. But the chief casualty is the Filipino people. Isang mabigat na pahayag, mga kabayan. Ang ibig sabihin ni Marcoleta, sa hindi pagkakaunawaan ng mga politiko, ang nagsasakripisyo ay ang kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Kapag hindi na-promote ng maayos ang turismo, mawawalan ng trabaho ang mga tour guide, ang mga hotel staff, ang mga nagtitinda ng souvenir, ang mga driver at lahat ng umaasa sa industriyang ito. Dapat hindi politika ito, dagdag pa niya. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito. You will not be able to pursue anything good here. From 1 billion in 2018, 2019, pagkatapos pinakamataas nyo 2023, 1.2 billion. Pagkatapos biglang bumagsak sa 200 million. Then 100 million in 2025. Fortunately, sa NEP, nakikita namin parang itataas nila sa 450 something million. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito if you are not complete with ammunition. How do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator, That's not good enough, Madam Secretary. which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang kasi budget ako, has been reduced. kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa'yo noong 2025? Wala pa, ano? Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Hindi. Kapagalan niya ba to? Kapatid. Kapatid. Indo. Ikaw ba yun? Sorry kasi parang kamukha mo Indo. kasi kasama ka colleague ko siya. Medyo malabo ang mata ko, malayo pa siya. So kala ko kasi nandit siya, kasama niyo siya ngayon. I meant to ask you sana, you could have utilized her kung siya si Migs, no? To charm the Speaker of the House of Representatives. Kilala mo siya, ma'am, di ba? Hi, Sen, Mr. Chair, yes. No, ako si Marga Nograles. I'm the Chief Operating Officer of the Tourism. Kayo po yung butihing wife ng aking kaibigan, Caro Nograles. Kayo din po yung nagbigay sa akin ng magandang polo na dalawa. Yes, Sen. Pasensya na po, napagkamalan ko kayo po si Congresswoman Migs. Pero kahit na ganoon, kasi si Kong Carlo tsaka si Congresswoman Migs, magkakamag-anak naman kayo. Bakit hindi nagamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez? Para sana itong hindi naman 100 million. Ang layo naman ito, it's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito Paano nyo namang ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation
From 1.2 billion, ginawan 200, pagkatapos 100 million. What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. Sir Chair, ano? As long as you are able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what has become abundantly clear to us in the department is that the power of the purse lies entirely with Congress, and therefore the exercise of their discretion is beyond our control. Notwithstanding that, when I learned of the slashing of the budget, I did make my appeals and sought to have interventions and representations with the leadership in order to plead that the budget not be slashed in the manner that it was. But at the end of the day, we can only ask, and it is for them to deny. And clearly, exercising this power of the purse, the budget has fallen victim to that. I wish to clarify that it is also not Sorry a to matter. interfere. Doon po sa punto, no, I would just like to ask, the budget, yung pong pinapoint out ni Senator Marcoleta, 2025 secretaries, 100 million. That's But correct. the NEP of this was about 500 million. So it was That is slashed correct. after the sa GAA, it became 100 from a NEP of 500 million. That is correct, Mr. Okay. Chair. Please continue. Pero, Mr. Chair, alam mo, na-politika lamang ito. Alam ko naman eh, dahil sa... But the chief casualty is the Filipino people. If you are unable to promote the tourism sector, mawawalan po ang Pilipino. Dapat hindi pinipolitika ito eh. Anong problema eh? Kasi ako, na-feel ko mismo ang politika doon eh. Kahit wala kang kasalanan, pinagtatanggol mo lang ang tama. Katulad nyo, politika ang nangyari. How else will you be able to explain this? 100 million from 1.2 billion. Alam naman nila kung anong epekto nito eh. You will not be able to pursue anything good here. Promotion po ito eh. Nakikipaglaban po tayo. Ang gaganda po nung tourism packages ng ating, wag na tayong lumayo sa malalayo pa, like Dubai or what. Dito lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Vietnam, kung wala po tayong sapat na perang gagamitin para lumaban tayo, you're merely spinning wheels. So, Mr. Chair, kasi siguro nasa balikat mo ngayon na ibalik natin ito. Siguro. Kung gusto po ninyo. Salamat po, Mr. Chair. Inahan ko na ako na lang ang panginoon ako. Thank you, Senator Marcoleta. I guess you hit the nail right on the head. Mukhang yun na nga rin ng ta-point out talaga natin sa umagang ito. So again, for the record, Madam Secretary, yung budget of 2025 from 500 million, the NEP, it was slashed to 100 million. I wanted to find out yung 2024 if it's the same. 500 also. And then it became it was slashed to 200 million. So now, yung NEP natin is about 500 million. We're still awaiting for the HGAB, no? After the budget deliberations. But at least now you will have, be rest assured that you will have allies here right now, no? Senator Marcoleta put it, the way we put it, na it's sad that politics has again, I'm hoping it's not, pero it seems like it, no? That it's not the legislators who are victims here. It's the Filipino people who will lose the opportunity
nakakaawa naman, no? Lahat talaga tayo napupolitika. In the same way that we will ask later on, no? There is still a lot of challenges. Of course, one is your budget for promotions. And next will be tourism infrastructure, as you mentioned. Probably that's next. I am a witness, no, and I agree with you, Secretary, that it is indeed a challenge. It's very important, really, to give infrastructure, to make sure that the infrastructure is there and make it more convenient for tourists. So to move around the country, no? I have seen a lot of our hidden treasures, yung mga potential tourism areas, and I'm a witness na talagang medyo kulang pa tayo sa infra. That's why before, when I was just a member of this committee, I remember I asked RTS head, GM Mark Lapid, kung ano po yung mga, probably later on you can brief us. Kasi nangyayari nun, everybody, just like the flood control budget, kasi 350 billion po yung budget na yon, everybody wants a piece of that pie. Even though yung pong tourism, or even though yung flood-prone provinces are already, yun po, kahapon, already identified, but yung project, hindi, there's a mismatch. So everybody wants a piece of that pie. Mukhang na politika rin to kasi I think also everybody wants a piece of the pie of the TIESA. Dapat, I think if you can brief us later on, I think the Secretary was able to mention yung po mga tourism centers, no, that are ongoing. So, yun po. So tourism infrastructure, roads and others, no, we have to coordinate with the DPWH on this. Let us know kung ano po yung inyo pong mga priority infra so that we can help being Vice Chair of the Committee on Finance in the upcoming budget. Doon po sa infra, Sec, do you have any list of the infrastructures that you would want to help prioritize with the Department of Public Works? Para patunayan ang kanilang punto, mga kabayan, dito na inilatag ang isang chart na para bang isang sampal sa ating katotohanan. Ipinakita ng DOT ang comparative budget ng ating mga karatig bansa sa ASEAN para sa tourism promotions. At dito, lalong lumitaw kung gaano tayo kahuli. Hawakan ninyo ang inyong mga upuan, mga kabayan, dahil ang mga numerong ito ay nakakagulat. Ang budget ng Pilipinas para sa 2024 na 200 million pa noon ay katumbas ng humigit kumulang 52 million US dollars. Ngayon, ikumpara natin iyan sa ating mga kapitbahay na mga bansa. Sa Indonesia, mayroong 234 million US dollar. Sa Thailand, ang budget ay 168 million US dollar. Sa Malaysia, 262 million US dollar. Sa Singapore naman, tumataginting na 431 million US dollar. At ang pinakamatindi doon, ang Vietnam. Ang budget ng Vietnam para sa turismo ay nasa 148 million dollar na kung i-convert sa ating pera ay aabot sa 8.4 billion pesos. Narinig nyo ba iyon? Tama, 8.4 billion pesos laban sa ating kakarampot na 100 million pesos para sa 2025. Ano na ang nangyari? Bakit tayo nangulihlat? Paano tayo lalaban? Paano nating isasabay ang ganda ng Boracay, Palawan at Siargao kung ang pondo natin ay pang barangay level lang kumpara sa kanilang national level na budget? Para tayong nagpadala ng sundalo sa giyera na may dalang tirador habang ang kalaban ay may mga tangke at eroplano. Ang reaksyon ng mga senador sa hearing ay hindi maitago. Maging ang chairman ng komite ay sumang-ayon kay Marcoleta. I guess you hit the nail right on the head, sabi ng senador. Mukhang yun na nga rin ang na-point out talaga natin. Kinumpirma nila ang malagim na katotohanan. Mula sa 500 million na orihinal na nasa National Expenditure Program o NEP, ito ay tinapyasan sa Kongreso at naging 100 million na lang, isang 80% na pagbawas. Ang sabi ng senador, nakakalungkot isipin na baka tama nga si Marcoleta na politika ang dahilan.
At inulit niya ang sentimiento. It's not the legislators who are victims here. It's the Filipino people who will lose the opportunity. Dito na pumasok ang pangako ng Senado. Tiniyak ng komite kay Secretary Frasco na mayroon siyang mga kakampi sa Senado. Be assured that we will make sure that it will not happen again. We'll do our best, sabi ng chair. Ang kanilang plano ay subukang ibalik o dagdagan ang budget sa panahon ng Bicameral Conference Committee kung saan pinag-uusapan ng Senado at Kongreso ang final na version ng budget. Bukod sa promotions budget, napag-usapan din ang isa pang malaking hamon na kinakaharap, ang infrastruktura. Inamin ni Secretary Frasco at sinang-ayunan ng mga senador na kulang pa tayo sa mga kalsada, paliparan at pantalan para maging mas madali para sa mga turista na libutin ang bansa. Ito ay isa pang lugar kung saan kailangan ng malaking pondo at suporta mula sa gobyerno. Ang buong hearing, mga kabayan, ay isang paglalantad sa isang masakit na realidad. Ang turismo na tinatawag nilang low-hanging fruit o ang pinakamadaling paraan para umangat ang ating ekonomiya ay siya pang nagiging biktima ng mga awayan sa politika. Nakakaawa, sabi nga ng senador. Ngayon, ang tanong na naiiwan sa ating lahat, ano nga ba ang posibleng dahilan sa likod ng ganito kalaking pagtapyas? Bakit tila pinaparusahan ang isang ahensya na dapat sana ay tinutulungan? Ang mga sagot dito ay maaaring manatili sa mga pasilyo ng kapangyarihan, sa mga saradong pag-uusap na hindi natin naririnig. Pero ang epekto, mga kabayan, ay hindi mananatiling lihim. Ito ay mararamdaman natin. Mararamdaman ng bawat Pilipinong umaasa sa sigla ng turismo. Ang bawat kinansilang flight, bawat hotel na walang bisita, at bawat tour guide na walang kliyente ay magiging resulta ng isang desisyon na ginawa sa loob ng Kongreso na ayon kay Marcoleta ay nabahiran ng politika. Sa pagtatapos ng usaping ito, malinaw ang buong larawan. Mayroong isang ahensya na nagsusumikap na itaas ang bandera ng Pilipinas sa buong mundo, ngunit ang kanilang mga kamay ay tila itinali. Ang kanilang mga pangarap para sa bansa ay nilimitahan ng isang budget na hindi makasabay sa ating mga katabing bansa. Habang patuloy ang pag-asa na maibabalik ng Senado ang nawalang pondo, ang insidenteng ito ay nagsisilbing paalala sa atin. Isang paalala na sa likod ng mga numero at budget, mayroong mga totoong buhay na naapektuhan. At sa laro ng politika, kapag ang interes ng bayan ang isinasakripisyo, lahat tayo ay talo. Mananaig ba ang pamumulitika o mananaig ang pangangailangan ng bayan? Papayagan ba nating ang kinabukasan ng isang buong industriya ay madiktahan ng mga personal na alitan? O kikilos ang ating mga leader para itama ang isang malinaw na pagkakamali? Sa ngayon, nananatiling mainit at dapat nating bantayan ang usaping ito. Ang laban para sa budget ng turismo ay hindi lang laban ng Department of Tourism. Ito ay laban para sa kinabukasan ng milyon-milyong Pilipino na ang tanging hangad ay isang mas magandang kinabukasan sa pamamagitan ng turismo.